Tira! Brigada! Samantala mga kabrigada, ito raw hong oversupply ng kondominium. Sa Metro Manila, paiimbestigahan na raw ho yan dito ho sa Kamara. Aba, mayroon palang ganyan, ano? Oversupply? Oversupply. Ba't ang mahal pa rin? So, kaya nga So, sobrang dami. Kala ko may low supply and demand. Oo. Sobrang dami ng kondo, pero ang mahal pa rin ng real estate sa Metro Manila, mahal pa rin ng renta, mga kabrigada. Ito yung nilabas kasi na na pag-aaral ng isang property consultant na firm na ang dami raw kondo sa Metro Manila. Alamin nga ho natin yan, sino ba magpapa-imbestiga dyan at saka ano yung tutumbukin nila dyan na in aid of legislation, geto ganyan. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada Live Report. Kasi naman, ang isang condo unit sa Metro Manila, 3 milyon o 3.5 million. Oh. May kilala ko, may kilala ko maraming condo dyan sa Mandaluyong. Ay. Nagain ng isang resolusyon si Quezon City Representative Victoria Copilar upang paimbestigahan ang umano'y oversupply ng condominium unit sa Metro Manila. Batay sa House Resolution 2229, hinimok ni Copilar ang kaukulang komite sa Kamara na magkasaan ng inquiry in aid of legislation hinggil sa issue ng condo oversupply. Naiulat kasi anya na noong October ng nakaraang taon, umabot sa 67,600 ang condo units mula sa 510 active selling buildings sa Metro Manila. Karamihan naman nito ay nasa Pasig City, Maynila, Caloocan at Quezon City. Base sa datos na binanggit sa resolusyon, pinakamarami ang naitala sa QC na nasa 18,500 units, Ortigas na may 13,500, Bay Area na may 10,500, City of Manila na may 8,500 units, Elabeng na may 5,800 units, Talaga? Makati na may 3,400, at sa Bonifacio Global City o BGC na may 1,300 units. Punto ni Copilar, sa kabila ng sobra-sobrang condo units sa Metro Manila, hindi pa rin nare-resolba ang issue sa backlog sa pabahay na nasa 6.5 million hanggang noong nakaraang taon. Inaasahan pa umanong tataas ito sa 22 million sa taong 2040. Ibinabala ng kongresista na kapag hindi nasolusyonan ang krisis at kakulangan sa pabahay, maraming tao ang walang matitirhan. Bukod dito, lalala umano ang social inequality na nakakaapekto sa ekonomiya, kabuhayan at spending o paggasta. Brigada. Dapat nilang silipin dyan, Brigada Haji, yung compliance ng mga developer ng mga condo na yan doon sa socialized housing. Di ba kapag ka nagtayo ka, may ano dyan sa batas sa HADSI na kapag ka nagtayo ka ng isang corporate building na tulad yan, mga high-rise na mga buildings for condominium, may kaakibat yan na dapat magtatayo ka ng mga mass housing para yun yung counterpart mo sa pag-solve ng problema ng kakulangan ng pabahay sa Pilipinas. Yun yung dapat sisilipin nila, yung compliance doon. Oo, naku, malalaman natin yan kapag ka nag-umpisa na yan. Pero alam mo, Brigada Abs, Brigada Gap, on a personal note, ako'y naniniwala na paano hindi naman kasi vertical housing yung uso sa Metro Manila, wala ka nang mapagtayuan ng bahay dahil sobrang congested na nga yung Metro Manila. Sige. Thank you. Anyway, in the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Camino na 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Tira! Brigada! Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Guard C Plus with Zinc Capsule. Always protektado ang kalusugan.